Magandang umaga po sa inyong lahat. At nakakatuwa naman, napakaganda naman ng paligid ko. At medyo makulimlim pero tama lang, may araw naman. Anyway, sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga nanonood nito. At narito po akong muli at sa aking mga kababayan. Ako po'y nagugulat sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. So, napakarami pong pangyayaring nagaganap ngayon dyan sa ating bayan. At hindi na po maganda ang sitwasyon dahil hindi na maganda ang takbo ng ating pamahalaan sa sitwasyon ngayon. Napakarami na pong nangyayari na hindi naman dapat. At ngayon pong administrasyon, hindi ko naman po sinisisi sa lahat. Pero bakit ganito? Masyado tayong nagiging hindi maganda, nakakahiya. Yan ang sinasabi ko, yan ang problema nasa ating mga Pilipino. Wala sa kung saan. Tayo mismo ang may dahilan kung bakit tayo nagkakaganito sa sitwasyon natin. Sa tuwi-tuwi ng eleksyon nangyayari po ang ating eleksyon, nakakapagtaka kung titignan niya, susuriin. Bakit nakakabalik ang mga bagay-bagay at ang mga tao na hindi na dapat, na wala namang nagagawa sa ating pamahalaan, kundi ang parang parang isang panaginip na natulog tapos nagising muli, naririyan naman ako po. Sa akin lang po, sa ating mga kababayan, sana po sa tuwing eleksyon magkaroon po tayo ng aral. Maraming beses na nangyayari ito, hindi lang isa, dalawa, tatlo, 10. Sa palagay nyo ba at nararamdaman nyo ba na sa tuwi-tuwi na ginagamit kayo ng mga politiko maglalabas ng pera, pero yung perang inilalabas sa atin galing, mga Pilipino, sa ating mga kababayan na kunwari mamumudmud ng pera, pero pagkatapos ng eleksyon ibabalik yun sa kanila. At saan magagaling? Sa ating kaban ng bayan. Kaya tayong mga Pilipino ginagawang laruan. Hindi tayo binibigyan ng tamang batas sa sitwasyon natin, kasi mismo tayo na mga Pilipino hindi marunong sumunod at hindi tayo matuto sa mga nangyayari. Ilang dekada na, kung iisipin ninyo mga kabayan, kawawa yung mga maralita at ang mga maliliit talagang tao na wala namang alam kung hindi tumanggap sa tuwing magkakaroon ng eleksyon, magbibigay ng pera ang mga politiko. Siyempre tayo mga maliliit, tatanggapin natin dahil kailangan natin ng pera. Pero sa isang banda, sana lang mag-isip tayo na hindi na tayo sa ganitong sitwasyon na naman. Sana naman po magising tayo mga Pilipino, tayo mga kababayan natin dyan. Marami ng social media
Bakit hindi gamitin? May mga vlogger, merong mga tayong, may mga tawag noon, yung mga vlogger na magagaling at mga banatero dyan, o yung mga tumitira ng mga pero sana maging useful tayo din. Kumbaga, bantayan natin ang bawat takbo ng pamahalaan, dahil tayo mismo ang naapektuhan, hindi lang yung mga maliliit, lahat tayo. Kagaya nyo, sa tuwing magkakaroon ng bagyo, pagbaha, sinong kawawa? Lahat tayo apektado, hindi lang isang tao, hindi lang estudyante, hindi lang namamasahero, lahat. Isipin ninyo kung ano yung mga nangyayari sa tuwi-tuwita. Ang problema, tayo mismo mga butante hindi marunong matuto at hindi magising sa katotohanan. Ngayon, nangyari na naman yan. Lumabas na naman ang balita na yan. At yan na naman ang usapan. Sa keso si ganon, keso si ganyan, keso si ganon. Pero walang pagbabago. Sana lang sa ating mga kababayan, kahit papaano, isipin nyo rin yung sarili nyo, at para sa mga kabataan na mga hindi pa nakakaintindi sa sitwasyon ngayon. Sa tuwing mag-i-eleksyon, gumising tayo. Alisin na natin yung bawat galaw na konting pera. Napapaligaya kayo ng mga politiko, pero mali. Sino naapektuhan? Tayo rin. Yun ang isa sa mga hindi magandang nangyayari. Gagamitin tayo ng politiko dahil alam nila na ang perang gagamitin sa sarili natin. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Alam nyo ba yun, mga kababayan? Hindi tayo laruan. At ang mga estudyante, rally dito, rally doon, kahit na hindi naman dapat. Ano pa ba yung ginagawa ninyo? Useless din eh. Sana kayo mismo mga estudyante, wala akong pinapanigan, Ang akin lang, sana pare-parehas tayong magising sa katotohanan. Wag nating hayaang gamitin tayo. Itong mga estudyante na to, hindi ko sinisisi, pero alam nyo ba yung ginagawa ninyo? Kaya lang kayo kikilos kapag kami nangyari na. Sana bago mangyari, alam nyo na yun kung ano yung magiging sitwasyon. Ipaglaban nyo yung karapatan nating lahat, hindi yung bawat nagsasalita lang sa inyo, nagpapagamit kayo sa mga taong hindi naman dapat kayo gamitin. Kayo mismo sa sarili nyo, wala na dapat yung mga namumuno na yan para sa mga relihista na yan. Diyos ko, parang awa nyo na. Kayong mismo mga estudyante, dyan mismo, alam nyo yan kung ano ang dapat nyong gawin. Ang tatalino natin mga Pilipino, pero hindi natin magawa yung tama. Sayang naman ang talino natin mga Pilipino pagdating sa ganyang bagay. Alam nyo ba, dito sa ibang bansa, ang mga tao dito, ang katuwiran, taxpayer sila. Ganon din tayo, na sana sa bawat sentimo na ibinabayad natin at pinapasweldo natin sa pamahalaan, alam nyo yan kung saan nanggagaling. Sa mga taxpayer tayo mismo, sa mga remittance, sa mga tax. Pero anong ginagawa? Nilulustay ng mga namumuno. Aba, hindi na dapat mangyari ito kung tutuusin. Kahit sino ang maupo, tingnan nyo, kung iisipin ninyo, nung nakaraan, wala akong pinapanigan, Ako sinasabi ko lang kung ano yung nakikita
naririnig ko or nakikita ko sa nangyayari. Kasi tayong mga Pilipino, ang hirap sa atin pag ang politika pumunta sa isang baryo o sa isang lugar natin, magsasabi na, pupunta kami dyan, mamimigay kami ng ganyan. Ang bilis natin tumanggap. Alam nyo ba, sa ibang bansa hindi pwede yan. Yung bigayan, alisin natin. Kung magagawa natin kalimutan yung mga bigay-bigay ng mga politiko na yan, iboto nyo kung sino yung tama at nakakatulong sa ating bayan. Hindi yung taong gagamitin lang ang pera, dahil kapag nakuha na ang pwesto, nalilimutan na tayo. Sana naman maging aral sa ating lahat. Ay napakayaman ng Pilipinas kung tutuusin. Napakaraming pera. Isipin ninyo, isinusugal bilyon-bilyon. Nakakakilabot mga kababayan. Nakakakilabot. Pero ano nangyayari? Eto na naman tayo, panibago na namang aklas or panibago na namang rally. Tapos pagkatapos nito wala na naman. Hanggang kailan matatapos ito? Sa palagay nyo? Hindi matatapos ito hanggat hindi tayo kumikilos, tayong mga Pilipino. Huwag nating hayaang gamitin tayo ng mga nanunungkulan. Gamitin natin sila sa pamamagitan ng tamang pagboto, sa tamang paniniwala. Hindi dahil sa konting sentimo lang naniniwala na tayo sa sinasabi nila. Wow! Sana ipakita din natin na hindi lamang sa isang sentimo masaya na tayo. Sana yung ekonomiya natin magamit natin sa tamang proseso. Alam niyo yun, yung walang mapiperwisyo, walang masisirang. Kumbaga, tignan nyo itong dinadaanan ko sa bawat lugar na to. Isipin ninyo, sumusunod ang tao sa batas, pero sa atin hindi nasusunod ang batas. Pero ang mga kababayan natin pagka nasa ibang lugar, daig pa ang mga original na nakatira sa isang bansa na yan, masunurin. Pero tayo sa sarili natin bayan, parang awa nyo na. Magising kayo. Huwag kayo magpadala sa isang sentimo lang na ang kapalit perwisyo. Tignan din natin ang bawat Pilipino kung saan tayo nandoon. Kasi nakakapanghinayang na sana ang nakikinabang ng bilyon-bilyon na nawawala sa kaban ng bayan ang nakikinabang tayong mga Pilipino. Di sana kahit papaano ang bansa natin, ewan ko, hindi ba nyo nakikita? Nakakahiya tayo. Akala ba ninyo na maganda ang Pilipinas? Oo, maganda. Pero ano ka? Ang pera, nilulustay. My goodness. Ang akin lang, sana mga kababayan, gumising tayo sa sitwasyon na to. Alisin na natin yung bawat sentimo na kapag ka nakatanggap tayo para tayong alam niyo yun, yung halos, halimbawa bigyan ka ng 500, 1,000, parang okay na sa'yo. At pag nakuha yung boto mo, akala niyo ba yung bawat isang boto ng isang tao, ng isang Pilipino hindi mahalaga? Napakahalaga ho niyan. Alam niyo ba yun? Kasi kung bakit? Dahil kayo mismo, kapag napiperwisyo tayo sa baha, sa bagyo, sa lindol, nakikita nyo ba yung sarili nyo kung nasan kayo? Yung bang ganon? Alam nyo ba mga kababayan? Dapat sana magising tayo.
Ang hilig natin kasing magpagamit sa mga bagay na hindi tama. Ang akin lang, tayo mga Pilipino sana magkaisa, hindi yung kanya-kanya buklod-buklod, iba. Dito sa lugar na to, kahit na sabihin mong kanya-kanya ang buhay, pero maganda. Isipin ninyo kung titignan ninyo ang sweldo natin sa Pilipinas, katumbas ng ano lang, ng manggagawa. Tapalagay nyo sapat yun para buhayin nyo, babawasan kayo ng tax. Tapos ano mangyayari sa tax? Nilalamon ng mga nakaupo, ng mga namumuno. Pero sana magkaroon tayo ng aral. Hindi lang ngayon, hindi lang sa mga nakaraan. Ngayon na gumising tayo mga kababayan. Tignan natin kung ano yung bawat nangyayari sa ating bansa. Hindi yung kung kailan nangyari na, tsaka pa lang tayo kikilos. Aba, napakarami na nating inabot na hirap. Napakarami ng bawat Pilipino ang nasaktan at namatay sa lahat ng pangyayaring hindi dapat. Isipin ninyo yun, na napakaraming pera, bilyon, trilyon. Oh my God, nakakapanghinayang na sila kung magpatalo ganun na lang. Diyos ko mo, Diyos ko. Sana lang lahat tayo magkaisa na. At sa bawat namumuno o politiko na kapag dumarating ang panahon ng eleksyon, suriin natin mabuti. Hindi yung ibinabalik pa natin kung ano yung mga nakaraan. Alam na natin kung anong sitwasyon Alam na natin kung ano yung mga nangyayari. Pagkatapos, eto na naman. At yung sa Comelec, ay sana mahiya ka rin. Diyos ko, tignan mo yung sarili mo sa salamin at kung sino yung kawawa sa ginagawa ninyo. Niloloko nyo ang taong bayan. Diyos ko miyo. Aba, kawawa naman kami mga Pilipino. Ewan ko kung Pilipino ka, pero sana po wag ganito na napakaraming napiperwisyo. Palibhasa kayo, nakikinabang kayo sa bawat binibigay sa inyo. Pero kami mga maliliit, kami mga Pilipinong maliliit, kami mga maralita, kami ang napiperwisyo. Ang akin lang sana mga kababayan, magising tayo. Hindi yung kung kailang nandiyan na naman, kung kailang lang nakita natin yung nangyari, tsaka pa lang tayo kikilos. Dapat bago pa mangyari, alam na natin kung ano nangyayari. Doon sa mga nakaupo, sa mga bawat paasugalan na yan, bantayan natin kung sino ang mga nakaupo sa gobyerno na pumapasok dyan, para naman sa ganun maiwasan ang ganitong pangyayari. Ang hirap kasi pagka nakatikim din tayo. Yan ang sakit natin mga sa maliit na bagay na halaga, pinagpapalit natin sa hindi na sana dapat mangyari. Kawawa ang mga mahihirap. Napakasakit sa kalooban natin. Sa akin na lang, kung kayo hindi kayo nakakaramdam ng kilabot, maniwala kayo sa hindi, ang Panginoon hindi natutulog. Darating ang panahon, sisingilin din kayo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero pagdating ng panahon na yun, maniniwala ako, babalikan kayo ng pagkakataon sa mga ginawa ninyo. Ito na yung ito na yung pinakamatinding pinakamatinding dagok talaga na hindi natin akalain. Isipin mo, sumambulat. Diyos ko po. Ito pinaglalaroan tayo ng mga nanunungkulan sa totoo lang. Alam niyo ba yun? Hindi tayo yung
Hindi tayo yung alam, hindi natin alam kung ano yung bawat panahon na nangyayari. Kampante kasi tayo mga Pilipino na kapag nakaupo na ang isang politiko, ang nagawa niya ang ganyan, mali. May kanya-kanya pa tayong may kanya-kanya pa tayong tinatawag na yung pinupuri. Alam niyo ba 'yon? Na nakagawa lang ng isang magandang bagay, gusto na natin. Yun bang ganon? Pero sana magising tayo sa katotohanan, yung mga nagdaang panahon pa, hindi lang ngayon, na ang mga nangyayari ngayon matagal na yan. Hindi lang tayo nag-uusisa kasi. Alam nyo ba yun? Hindi natin tinitignan kung ano yung mga bagay na dapat alam kong wala tayong alam mo yun, yung sa ilang milyong Pilipino tayo na nandito sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, dito rin sa ibang lugar. Sana magkaisa tayo, tanggalin na natin yung pukulan ng bato sa bawat isa. Ako po, hindi po ako pumapanig kung kanino, sa totoo lang. Ngayon ko lang nilalabas ito dahil nakakagigil po talaga sa nangyayari sa sitwasyon ng ating bayan. Kung iisipin nyo yun, sa palagay nyo ba, kayo sa palagay nyo, ano nararamdaman nyo kapag yung ganyang sitwasyon? Hindi ba kayo na nakakaisip kung ano yung magising ba, yung tawag na ganun, yung hihintayin pa ba natin maulit pa uli, or alam mo yon, yung parang mahirap magsalita pero sana lang mga kababayan, ako po nasa ibang lugar pero sinusubaybayan ko po ang takbo ng ating pamahalaan. Nakaabang po ako sa bawat nangyayari. Kaya lang sana yung mga naririyan sa ating bayan maging maging mapagmatsyag. Alam niyo yun, hindi ko po ginagawa itong vlog na to para sa sarili ko. Kaya ko lang po ginawa to dahil talaga pong tagos sa kalooban ng aking puso na naramdaman ko kung ano yung sakit na nangyari sa ating kabanang bayan. Alam ko hindi lang naman akong ganito, marami pa. Kaya nga po ako narito, nagsishare din po ako ng opinion lang po ang akin, na wala po akong tinutukoy na pangalan, wala po akong tinutukoy na kung sino pa man yan. Ang akin, sana tayong mga Pilipino magising sa katotohanan, maging mapagmatsyag tayo sa lahat ng nangyayari. Tayong may mga vlogger dyan sa Pilipinas, gamitin na natin yung ating kakayahan. Kung ano man yung meron tayong speech for freedom, alam niyo yun, kumilos tayo. Total, nangyayari na rin lang tayong nakakapag kumikita na rin lang yung mga special, mga professional vlogger na alam niyo yun, yung napapakinabangan din naman nila. Pero sana sa paraan na lahat makikinabang, hindi lang yung sarili natin. Kumbaga, nailalathala natin lahat ng bawat sitwasyon kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Huwag na natin hintayin yung mga news na yan. Tayo na mismo, lathala na natin kung ano yung lumalabas na nagagawa ng ating pamahalaan at ilagay natin sa YouTube. Pare-pareho tayo, para sa ganun meron tayong pinangahawakan. Kumbaga, alam natin kung ano yung sitwasyon. Gawin nating kumbaga isa buhay yung bawat pangyayari, pero lahat tayo nakikita natin. Alam niyo ba yun? Yung walang tao, walang kahit sino sa bawat na nakaupo na nanunungkulan, hindi ba yung
Napakarami pong vlogger na magagaling. Kayo po, alam ko, mahuhusay kayo. Ako po, hindi ako magaling. Ako sinasabi ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ako yung taong namimirwisyo ng kahit sino nakaupo. Akin sinasabi ko lang kung ano yung maganda, na sana magkatulong-tulong tayo mga Pilipino sa bawat takbo ng ating pamahalaan. Kaya po ako nakakapagsalita ng ganito dahil sa totoo lang nakakagigil po ng laman. Kahit man siguro kayo hindi nyo matanggap kung ano yung nangyari, pero tayo din mga Pilipino may kasalanan na kung bakit hinahayaan natin ang mga nanunungkulan ibinabalik pa natin. Kaya lang tayo magigising kapag sumambulat na Alam nyo ba yon? Doon lang tayo kikilos. Doon lang tayo gagawa ng bagay, rally, pero useless na. Kumbaga nakakapagod na bang panoorin? Gagamitin lang kayo ng mga namumuno dyan sa rally na yan, tapos pagkatapos niyan at may maglalagay dyan sa namumuno na yan, anong mangyayari? Tatahimik na yan. Tapos balik na normal. Tapos wala na naman, tulog na naman ang sitwasyon. Kaya nga sa akin lang po na sana tayong mga Pilipino magising. Alam nyo ba yun? Alam ko po marami nakakapanood nito sa ating bayan. Nagsasabi lang po ako ng sama ng loob dahil sa nangyayari sa ating bayan. Kung iisipin nyo man, bilyon na ang usapan. Hindi ba sila nakakatulog ba sila ng mahimbing na ang pera ng bayan ang inuubos nila sa hindi naman dapat? Isipin mo magkano lang ang sahod ng engineer. Alam nyo ba yun? Yung meron bang makakabili ng isang sports car or malalaking bahay na tulad ng sinasabi nung dating namuno, pagpasok ng Kongreso nakatama raw, paglabas naka Mercedes. Hindi ba totoo? Pagpasok naka Seiko, paglabas naka Rolex. Ay Diyos ko, abay, nakakakilabot ho yan. Ay sana po ikilabutan din kayo sa ginagawa ninyo. Tignan nyo po, kaming mga na OFW na nandito sa ibang lugar, parehas ho kami sa sitwasyon namin dito. Pinaghihirapan namin ang kinikita namin. Pero paano yung mga nandiyan dyan sa bayan natin na wala namang kakayahan? Manglilimos na nga lang ng para sa mga medical system, wala pa. Inalis ang health center, tapos bibigyan ng tulong, pahirapan pa. Uunahin yung mga hindi naman dapat. Ang ibibigay na nga lang sa iyo 3 pirasong sardinas, 1 kilong bigas, isang kalahating kilong asukal at 1 kape. Mantakin mo, napakaliit na bagay na lang, dadaan ka pa sa butas ng karayom. Alam niyo ba yun? Dito sa lugar ng ibang bansa, kapag ka nagkaroon ng kalamidad, lahat bibigyan, walang pinipili. Isipin nyo yun, lahat hindi pinipili, at walang kahit sino ka pa. Walang ganun. Ang tinamaan ng kalamidad, lahat walang pinipili. Pero sa atin, hindi yun uso. Bibigyan ka ng numero, at yung numero na yun, pipila mo yun ng maghapon. Dilat na mata mo, tuyo na laway mo, wala pang patubig, wala man lang kahit anong tubig na mainom. Isipin nyo, kawawa tayo mga Pilipino, di ba? And then tapos ganito malalaman natin, Diyos ko po,
patawarin ng Panginoon. Abay, kawawa naman ang mga kababayan natin, tayo mga Pilipino. Sana po mapanood nyo to, at nang sa ganun ma-realize nyo kung ano yung sinasabi ko. Para lang po ito sa lahat, hindi po para sa isang tao, para sa akin o para kung kanino pa. Ang akin, gusto ko lang matuto tayo mga Pilipino, nang sa ganun hindi tayo magmukhang kawawa. Tayo mismo sumisira sa sarili natin bansa Nakakahiya na tayo Alam niyo ba yun? Ewan ko kung tayo ba yung sinasabi nilang ang Pilipino napaka talino sumobra sa talino. Ang pantakin mo nalulusta yung pera na hindi alam ng taong bayan. Aba, talagang napakatalino nga naman. Nakapakasakit sa kalooban, mga kababayan. Ang sa akin, kayong mga estudyante, sana magising kayo. Huwag kayong magpagamit sa isang namumuno sa inyo tapos gagamitin kayo. Pag nakakuha ng pera na yung namumuno sa inyo, iitsapwera na kayo. Ganyan ang sitwasyon sa atin Matagal ko nang pinagmamatyagan ang bawat galaw ng ating bayan. Kumbaga, isa rin ako sa mga nagdaang panahon. Pero kaya ako ng ibang bayan dahil hindi ko na po kaya. Isipin ninyo kung kayo kayo man dyan sa bansa natin, anong nangyayari, hindi nyo matanggap. Ako pa kaya, patawarin tayo ng Panginoon, pero sana lang magising na tayo sa bawat galaw natin. Huwag na tayo magpatumpit-tumpit. Hindi yung pagdating sa mga politiko, pupunta kami dyan, mamimigay kami dyan ng 500 piso, 1,000 piso, ililista nyo lahat. Anong tawag nyo doon sa palagay nyo? Sa palagay nyo nakakatuwa yun? Sa palagay nyo dapat gawin yun? Dapat ang gawin nila, kapag nakaupo na sila, tumulong sila sa mga maliliit. Mamigay sila kung ano yung dapat nilang ipamigay. At sa mga, isipin nyo, may mga eskwelahan pa sa ibang bawat bayan, hindi ko malaman kung saan, napapanood ko lang. Mga vlogger pa ang tumutulong, na nagpapagawa ng eskwelahan, nagbibigay ng tulong sa mga maralita at ang mga nasa bundok. At ang mga politiko, Diyos ko po, nilulustay lang pala ang pera. Sasabihin hindi kayang gumastos sa ganung bagay. Umaangkat pa tayo ng sarili natin para lang ma-ekonomiya, o baga aangkat ng bigas, aangkat ng sibuyas. Diyos ko miyo, kawawa naman tayo. Napakayaman na ng Pilipinas. Kung panonoorin natin ang bawat galaw ng mundo natin sa Pilipinas, mayaman ng Pilipinas sa totoo lang. Kaya tayo gustong sakupin ng ibang bansa, dahil nakita nila may mali, na dapat ang naninindigan ang mga nakaupo. Pero anong ginagawa? Naninindigan sa sarili nilang pangangailangan, hindi sa sariling bansa. Tapos pukulan ng bawat isa. Kawawa tayo mga Pilipino. Nanonood lang tayo sa bawat nangyayari, hindi tayo kumikilos, walang ginagawa. Santa Maria, sana lang po magising kayo. Para lang po sa atin to, aral sa nangyayari. Sige po, hanggang sa muli. Maraming salamat po. Sana po sa mga nakakapanood dito, hindi po ako namimersonal. Ako po, ginagawa ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Sinasabi ko lang kung ano yung nararamdaman ko, na nakakasakit ng kalooban. Para po sa atin lahat ito. Wala po akong binabanggit na kahit sino. Ang nakikita ko lang sa bawat pangyayari, sa bawat nangyayari, isang bagay na dapat natin matutunan at magising tayo sa bawat isa. Alisin na po natin yung tinatanggap natin sa bawat takbo ng politiko, na magbibigay ng pera, mamumudmud ng pera, mamumudmud ng kung ano. Pero pagkatapos wala na, paglakaupo na, nakakalimutan na. Sige po, sana po nasa mabuting kalagayan. Magandang umaga po, kumandang gabi sa inyo lahat dyan. Salamat po ng marami. God bless us. Salamat po.